Okay na ba? Pwede na ba akong matulog? Tanong ko. Mabuti naman alam mong limitasyon mo sa pamamahay na to. Pagkasabi niya ay tumalikod ito. I'll go now. Sorry for disturbing you, Miss Castro. You can rest now. Ani niya. Lumipas ang ilang segundo. Ako na lamang ang naiwan sa kwarto. Nang makalabas siya sa pintuan, ay kaagad kong nilakang pinto. Mabilisan ko ring ininumandalan niyang isang basong gatas bago ako nagpasya na matulog. Carmela's point of view. Bakit ngayon ka lang, babe? Kaagad na tanong ko kay Mateo nang makalapit ito sa akin. Masyado niya naman inaasikaso si Shaina. Pero samantalang ako ay halos mamuti ang buhok ko kahihintay na lambingin niya ako. Pumunta lang ako ng guest room. Sambit niya. Anong ginawa mo doon? Nagpanggap ako na nagsiselos. Pero ang totoo, hindi naman talaga ako nagsiselos dahil sa pagiging maasikaso niya sa babaeng yun. Kung hindi ko lang talaga kailangan si Mateo, ay hindi ako makikipagplastikan dito. Kailangan ko ng pera para sa future namin ni Cedric. At once na makuha ko ang ari-arian ni Mateo, ay hihiwalayan ko ito agad. Lahat ng mabuting ipinapakita ko kay Shaina ay hindi totoo. Sa totoo lang ay nakakadiri si Mateo dahil papatol na nga lang siya sa babae ay hindi pa pumili ng babaeng presentable. Pero dahil sinabi ko kay Mateo na hindi ako pwedeng mabuntis, ay nauwi kami sa ganitong sitwasyon. Ganon siya kadesperado para magkaroon na ng anak at para makuha niya na rin ang mana niya sa mga magulang niya. Kaya pumayag ako magbayad si Mateo ng malaking pera para matupad ang nais ng dad niya na magkaapo. Dinalhan ko lang siya ng fresh milk. Wait, are you jealous again, love? Taka niyang tanong. Umirap ako. Yes, nagseselos ako kahit hindi naman dapat ako magselos. Are you happy now because I'm jealous to her? Kunwaring naiinis kong sabi. Lumapit siya sa akin at yumuko upang halikan ako sa labi pero umiwas ako. Nadismaya siya sa ginawa ko kung kaya bumalik siya sa dati niyang pwesto. Don't you dare to kiss me. Ngayon nga lang kita na solo tapos may extra pa. Ani ko. Hindi ba't napag-usapan na natin ang tungkol dito, love? Huwag ka magselos ng dahil sa kanya. Ginagawa ko lang yun dahil dinadala niyang magiging anak natin. Malambing niyang sabi. Pero sa isip ko, anak lang niya. Dahil hindi ko naman talaga gustong magkaroon ng anak. Nanatili akong tahimik. Wala kang dapat na ikaselos. Dahil ikaw lang naman ang babaeng mahal ko. Dugtong pa niya. Whatever. Basta siguraduhin mo lang hindi mo ako ipagpapalit sa kanya. Sabi ko. Of course, walang dahilan para ipagpalit kita sa katulad niya, love. Ginagawa ko to para makuha ko ng mana ko kay dad. At para sa atin to. Sambit niya. Maganda nga si Shaina. Pero mas maganda ka sa paningin ko. Ngumiti ako bago ko siya sinunggaban ng halik. I hope na matupad mo, Mateo, ang pangako mo sa akin. Baka hindi na kita iwan in the future. Kakarating ko lang sa klinik ng pinsan ni Mateo dahil check-up ko. Ako lang ang mag-isang pumunta. Dahil hindi ko naman sinabi kay Mateo na check-up ko ngayong araw. Wala din naman akong balak sabihin sa kanya na may check-up ako. Mas magandang si Carmelang bigyan niya ng pansin kesa sa akin. Ilang araw na rin ang lumipas. Mula nung nagstay si Carmela sa bahay ni Mateo. Nabalik ako sa kasalukuyan nang iwinasiwa sa mukha ko ang kamay ni Jade. Umayos ako ng upo. Naintindihan mo bang sinabi ko, Shaina? Nakakunot niyang tanong. Umiling ako. Ang totoo ay hindi ko naintindihan. Sambit ko. Pwede mo bang ulitin ang tinatanong mo, Jade? Bumuntong hininga ito. Ang tanong ko kasi kung ginagawa niyo pa ba yon ng pinsan ko? Pagkasabi niya nun ay kaagad akong umiling. Hindi na namin ginagawa yan. Sabi ko, kinunutan niya ako ng noo na parang hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Are you sure? Paninigurado nito. Tumango ako ng mabilis. Isang beses lang may nangyari sa amin ni Mateo. Hindi ko alam kung bakit natanong niya ang tungkol sa bagay na yon. Sigurado ako, bakit mo naman naitanong? Tanong ko sa kanya. May kinuha itong papel at kanyang binuklat. Mabuti naman kung ganon. Saad niya,
Sabihin mo sa asawa mo ay wala munang ganon. Malaki na ang tiyan mo and first baby nyo yan. Sa isang linggo ka na magpa-ultrasound at syempre isama mo si Mateo. Dugtong pa nito. Jade? Pagtawag ko sa pangalan nito. Oh, Shaina. Pwedeng uwag ko na lang isama si Mateo? Tanong ko. Kasi naman ayos lang naman sa akin na ako lang ang pumunta dito. Inilapag niya sa kanyang table yung hawak niyang papel. Why? Ayaw ba ni Mateong samahan ka? Taka nitong tanong. Yang pinsan ko talaga sa una lang magaling eh. Tell me, nag-away ba kayo? May halong pagkainis na sabi niya. Napangiwi ako bago magsalita. Hindi naman sa ganon, hindi kami nag-away ni Mateo. Paglilinaw ko. Bakit hindi mo siya isasama dito? Taka niyang tanong. Abala kasi siya sa kumpanya kaya hindi niya ako masasamahan. Pagsisinungaling ko. Napatangu-tangu siya. First baby niyo yan, tapos hindi siya makakasama? But it's okay. Punta ka na lang dito mga 10:30 ng umaga para hindi ka abutin ng tanghali. Wika niya. Tumangu ako. Sige, salamat sa pag-aasikaso sa akin. Magpapasalamat ko. Tumayo ako at ganun din siya. Magkita na lang tayo next week, Shaina. May driver ka bang kasama? Tanong niya. Umiling ako. Nag-commute lang ako. Sambit ko. Nanlaki naman ang mga mata niya dahilan ng pagtungo ko. Are you joking, Shaina? Nag-commute ka? Samantalang mayaman ang asawa mo. Hindi makapaniwala nitong sambit. Sanay naman ako mag-commute, Jade. Nothing to worry dahil iniingatan ko naman ang sarili ko. Saad ko. Bigla niya akong sinamaan ng tingin at kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa niya. Hindi ko alam kung sino ang tinatawagan niya ngayon. Sa tingin ko'y na-stress siya sa sinabi ko. Pero wala namang nakaka-stress sa sinabi ko. Mateo David! Sigaw niya habang nakalagay sa tenga niya ang cellphone. Kinabahan ako dahil sa taong tinawagan ni Jade. Sinenyasan ko sa Jade na ibaba ang tawag. Pero hindi ako nito pinansin. Come to my clinic, now! Shut up, Mateo! Bilisan mong pumunta dito! Utos niya sa kausap. Bagsak ang balikat kong napaupong muli sa upuan. Tsak na magagalit sa akin si Mateo. Dumapo ang tingin ko kay Jade ng padabog niyang inilapag sa table niyang cellphone. Tiningnan ako nito. Papunta na ang asawa mo para sunduin ka. Don't worry, ganito talaga ako makipag-usap sa pinsan ko. Lalo na kapag stress ako. Aniya. Nagpilit ngiti ako na siyang ikinakunot ng noo niya. May problema ba? Tanong niya. Malalim akong napabuntong hininga. Hindi kasi ako nagpaalam sa kanya na pupunta ako dito. Hindi naman kasi mahirap pumunta dito mag-isa eh. Kaya hindi ko na siya inabala pa. Pagpapaliwanag ko. Next time, hayaan mo siyang samahan ka. Maganda kaya sa mag-couple ang magkasama sa tuwing pupunta sa clinic para magpa-check up. Aniya, masaya nga kung kasama ang asawa kong magpapa-check up. Pero hindi naman ganun ang sitwasyon ko. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Mateo. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo dahil masamang tingin lamang ang ipinupukol nito. Pagkarating niya dito sa clinic ni Jade ay kaagad siyang pinaulanan ng sermon ni Jade na halos kinatindi ng kaba ko. Hindi ko akalain na maiinis si Jade kay Mateo dahil hindi raw nito inalam ang schedule ng check-up ko. Nakukonsensya tuloy ako kahit papano dahil hindi ko sinabi kay Mateo tungkol sa check-up ko ngayon. Jerk? Turo niya kay Mateo na natili lamang akong nakaupo dahil hindi ko alam ang gagawin ko para matigil ang magpinsan. I'm not jerk, Jade. Hindi ko alam na ngayon ang check-up ng asawa ko. Kung alam ko lang di sana sinamahan ko siya. Mahinahong saad ni Mateo kay Jade. Saglit akong sinulyapan ni Mateo bago muling ibinaling ang paningin sa pinsan niya. Dapat, inalam mo. Hindi na sana nag-commute yung asawa mo. Remember, your wife is pregnant. At maselan siya magbuntis. Dahil sa sinabi ni Jade ay kita kong gulat sa mukha ni Mateo. Maselan ang pagbubuntis ko. Yun ang isa sa sinabi sa akin ni Jade. Naaawa ako sa sanggol na nasa sinapupunan ko. Naaapektuhan siya dahil lagi akong nasa-stress sa tuwing iniisip kong mangyayari in the future. That's true?
Baling niya sa akin. Hindi ko siya magawang sagutin. Mateo, kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, please, iwasan mong ma-stress ang asawa mo. Pakiusap ni Jade sa pinsan niya. Next week, ultrasound na ng asawa mo. Samahan mo siya kung ayaw mong isumbong kita kay tita. Bumagsak ang balikat ko dahil sa sinabi ni Jade. Binalingan ako ng tingin ni Jade at nginitian niya ako. Sige na siya, Ina. Magpahatid ka na sa asawa mo para makapagpahinga ka na. Aniya, tumango ako. Nakaupo ako sa front seat habang nasa driver's seat si Mateo. Hindi ako nito iniimikan magmula pa kanina. Napaisip ako kung galit ba siya sa akin dahil sinermonan siya ng pinsan niya. Maski lingunin ako hindi niya ginawa. Hanggang sa makauwi kami sa bahay niya. Hinatid lang ako dahil yun ang utos ni Jade. Umalis din ito agad at siguro ay bumalik ito sa kanyang opisina. Kaya ang ginawa ko na lang ngayong magpahinga, kumain buong araw. Maski ang makipag-usap kay Riri ay hindi ko magawa. Hanggang sumapit ang gabi nang mapagpasyahan ko na matulog na at hindi ko na nagawang hintayin na makauwi si Mateo. Nagising na lamang ako dahil narinig ko ang pagbukas ng pintuan sa kwarto ni Mateo. Dito na muli ako natulog dahil nandito na sila Manang at Riri kaya balik na ulit sa dati. Dahil bukas ang ilaw ay malaya kong nakita ang kabuuan ni Mateo. Nakasuot pa rin ito ng business attire na siguradong kakauwi lamang nito galing sa kumpanya. Sumandal ako sa headboard ng kama at sinundan ko na lamang ng tingin ng paghakbang ni Mateo papunta sa direksyon ko. May kailangan ka ba, Mateo? Hindi ko maiwasang hindi magtanong. Tumigil siya sa paghakbang nang makalapit siya sa gilid ng kama ko. Naupo ito sa gilid ng kama ko, hindi kalayuan sa akin. I'm sorry. Saad niya habang nakatingin sa akin. Para saan? Taka kong tanong. Wala naman akong naisip na dahilan para humingi siya ng tawad sa akin. Ni hindi ko inaakala na sasabihin ni Mateo yung salitang yun sa akin. For making you stress. Umiwas ito ng tingin sa akin. Nagtataka ko itong tiningnan ng mabuti. Nagsusorry siya dahil maselan ako sa pagbubuntis. Dahil stress ako. Ang isang negosyanteng lalaki na kaharap ko ngayon ay nagsisisi dahil doon. Tumikhim ako. Hindi naman ikaw ang may kasalanan kung bakit ako na-stress. Usal ko. This time tiningnan niya na ako ng may halong pagtataka. Kung ganun, sino? Umiling ako. May iniisip lang ako. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ikaw ang dahilan. Pero hindi pa rin siya nasatisfied sa sinabi ko. Ayoko naman sabihin sa kanya yung tungkol sa iniisip ko. Baka isipin niya ay nagsisisi na ako na tinanggap kong kontrata. Pero deep inside, totoo. Kung pwede ko lang sana ibalik yung araw na una ko siyang na-meet. Kaso ang nakaraan ay hindi na pwedeng balikan pa. Alam kong stress ka dahil sa kontrata namin sa'yo. Sabi niya. Am I right siya, Ina? Marahan akong tumango na ikinatangu-tango niya rin. Because of that, you are stressed. Can you please focus to your pregnancy? Ayoko may mangyari sa'yo and to our baby. Pakiusap niya. Nanatili akong tahimik. Sa paraan ng pagsasalita ni Mateo ay para itong nakikiusap na dapat alagaan kong mabuti ang sarili ko. Hindi ko naman binibigyan ng mali siyang sinabi niya. Pero hindi ko mapigilan na magdiwang dahil may care pa rin siya sa akin. Parang special ako sa kanya na kaming dalawa ng baby sa tiyan ko ay espesyal. Did you hear me, Shaina? Alright, I will take care of you kahit ayaw mo because it's my duty. Sabi niya, namalayan ko na lamang na napangiti ako. Ngunit saglit lang yun dahil ayokong isipin niya na nagpapapansin ako upang makuha ang atensyon niya. Salamat, tanging sabi ko. Tumangulang naman ito at bumaba na ang tingin niya sa malaki kong tiyan. Hapit na hapit kasi ang tiyan ko sa suot kong blouse. The baby in your tummy is so big, I think. Bigla niyang sabi nang hindi tinatanggal ang tingin sa tiyan ko. Napahawak ako sa akin tiyan nang bigla itong gumalaw. Napangiti na lamang ako dahil parang naririnig ng baby namin ni Mateo yung sinasabi niya. Binalingan ko ng tingin si Mateo nang tumikhim ito. I think narinig niyang sinabi ko, "Can I touch your tummy for a second?" Tanong niya. Kahit nabigla ako sa hinihingi niyang pabor, ay pumayag din ako. Humusog ito papalapit sa akin. At nang maabot ng kamay niya ang umbok ng tiyan ko, ay palihim akong napangiti.
Nang muling gumalaw ang tiyan ko, maski si Mateo ay napangiti sa nakita. Ang sarap pala sa feeling na super tanggap niya ang bata. Ang sarap sa pakiramdam na kasama mo siya ngayon, habang pinapakiramdaman niya ang bawat galaw ng sanggol sa tiyan ko. Is it twins? Bigla niyang tanong. Hindi ko naman ito magawang sagutin. Wala pa naman sinasabi si Jade kung kambal ba ang ipinagbubuntis ko. Siguro ay malalaman ko na next week. Hindi ako sigurado. Pero baka hindi yan kambal, baka malaki lang talaga ako magbuntis. Matakaw ako kumain kaya siguro malaki din si baby. Are you sure? I hope the baby in your tummy is twin. Usal niya, hindi naman ako nagsalita. Bumalik na naman sa isipan ko na kapag kambal nga ang ipinagbubuntis ko, ay mas lalo akong mahihirapang umalis dahil 2 buhay ang iiwan ko sa kanya. Paano naman ako? Ayaw mo bang kambal ang maging anak natin? Ta kanyang tanong. Hindi nagtagal tinanggal niya ang kanyang palad sa ibabaw ng tiyan ko at bumalik siya sa pwesto kanina. Hindi naman sa ganon. Siyempre kung kambal nga ang nasa tiyan ko, ay mas masaya. Sabi ko, anak nga namin pero kapag wala na ako, si Carmela na ang kikilalaning ina. Sige, I think you need to sleep now. I am going to sleep beside you. Aniya, umayos na ako ng higa at siya naman ay tumabi sa akin. Dahil malawak ang kama niya ay hindi nagkakadikit ang katawan namin. Pumikit ako at pinakiramdaman ang katabi ko. Naririnig ko na malalim itong napabuntong hininga. Napaisip tuloy ako kung may problema ba ito sa kumpanya. Dahil kung bumuntong hininga siya ay parang may dinadalang malaking problema. Dahil nakapikit ako ay hinayaan ko na lang na lamunin na ako ng dilim. Bukas balik na naman sa dati. Sana araw-araw ganito. Yung ipinaparamdam ng tatay ng ipinagbubuntis ko na walang dapat ipag-alala. Kinaumagahan niyaya ko ni Mateo na pumuntang simbahan. Dahil linggo ngayon at araw ng simba, hindi ko nga inaasahan na ang lalaking tulad niya ay malapit sa Diyos. Hindi sa nanghuhusga ako. Hindi lamang ako makapaniwala na nagsisimba siya. Sa loob ng ilang buwan na pananatili ko dito, hindi ko minsan makuha ang mood ni Mateo. Meron kasi siyang ugali ng pagiging seryoso, cold magsalita, ngunit kung minsan ay malambing at nagbibiro ito kung minsan. Nakaupo kami ni Mateo sa mahabang upuan ng simbahan. Nasa huling upuan kami na upo dahil puno ng mga upuan nang makarating kami. Tahimik lang siya sa tabi ko habang nakikinig sa mga payo ng pare. Hanggang sa mapatingin ako sa direksyon niya dahil sa sinabi ng pare. Sa panahon ngayon, pera ang laging katapat. Kung may pera ka, makukuha mo kaagad ang kung anong naisin mo. Ngunit ang isang bagay na hindi natin mabibili sa pamamagitan ng pera ay ang pagmamahal ng isang tao. Saad ni Father. Binalik ko din ang tingin ko sa harapan nang lingunin ako ni Mateo. Naiintindihan kong sinabi ni Father na ang pera ay magagamit para makuha ang kung ano man ang naisin. Pero ang pagmamahal ng isang tao ay hindi matutumbasan ng pera. Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na malaya na tapos na pala ang misa. Kung hindi lamang ako tinapik ni Mateo sa balikat ay hindi ko malalaman. Lumabas kami sa simbahan ng maraming mga matang mapanuri. Karamihan sa mga nakamasid sa amin ay mga dalaga. Ang gwapo naman, sayang may asawa na. Rinig kong sambit ng kung sino. Napailing na lamang ako dahil kakatapos lamang ng misa ay ganoon agad sila. Magpa-picture tayo mga best. Kalalabas pa lang natin ang simbahan, lumalandi ka na kaagad dyan. Rinig kong puna ng kung sino sa kasama niya. Natawa na lamang ako. Nanapuna naman ni Mateo. Nang makahinto kami sa tapat ng sasakyan niya, ay hinarap niya ako. May gusto ka bang puntahan? Hindi ko inaasahan na tatanungin niya ako kung saan ko gustong pumunta. Saan nga ba pwedeng pumunta? Gusto ko sana sa maraming bata na makikita. Pwede ba tayong pumunta sa park? Nahihiya akong tanungin. Tumangulang naman siya bago niya binuksan ang front seat. Inalalayan niya akong makapasok sa loob ng sasakyan. At nang masiguro niyang nakaupo na ako ng maayos ay umikot siya sa driver's seat. Nang makapasok siya sa driver's seat ay kaagad niyang pinaandar ang makina ng sasakyan at nilisan ng simbahan. Napaisip ako, bakit kaya biglaan ito nagtanong kung saan ko gustong pumunta? Imbes na ang girlfriend niya ang kasama niya ngayon upang magsimba at mamasyal.
Nilingon ko si Mateo na tahimik lang na nagmamaneho habang nakatingin sa kalsada. Sobrang seryoso niya magmaneho na parang nakakatakot istorbohin habang nagmamaneho. Siguro ay hindi niya ako napansin na pinagmamasdan ko siya. Napakagwapo niya talaga. Hindi ko yun ipagkakaila. Swerte ni Carmela dahil nagkaroon siya ng nobyo na katulad ni Mateo. Napaayos ako ng upo ng pitikin niya ako sa noo ng mahina. Hindi naman yun ganoong malakas kaya hindi ako dumaing. Nandito na tayo. Aniya sa mababang tono ng boses. Nandito na nga kami. Nagmamadali akong nagtanggal ng seatbelt at lumabas ng sasakyan. Dahil malaki na ang tiyan ko ay naging maingat ako sa pagbaba. Be careful. Bilin niya sa akin. Tumangulang ako bago naglakad sa may bench malapit sa mga nagtatakbuhang mga bata. Naupo ako dito at ganun din naman si Mateo. Napangiti ako nang makitang nagtatawanan ng mga bata sa playground. Bigla kong naalala ang mga kapatid ko. Kumusta na kaya sila? Ano kaya ang ginagawa nila ngayon? Katulad din kaya nilang mga bata na nakikita ko ngayon sa park? Nakakamiss sa mga kapatid ko. Hindi ko sila magawang tawagan ngayon dahil hindi ko pa kaya silang kausapin. Pero maganda naman ang buhay nila ngayon dahil sa pera na ibinayad sa akin ni Mateo. Ay napagawa ng bahay namin. Nagkaroon na rin si Mama ng maliit na sari-sari store. Bakit dito mo gustong pumunta? Tinanggal ko ang aking tingin sa mga bata naglalaro nang tanungin ako ni Mateo. Nilingon ko siya. Gusto ko lang makakita ng mga bata. Saad ko. At namimiss ko na rin ang mga kapatid ko. Dugtong ko pa. Gusto mo bang pumunta sa bahay niyo? Saglit akong hindi nakaimik. Kung sasabihin ko bang oo ay papayagan niya ba akong pumunta doon? Pero malabo naman mangyari yun. Hey, pagkuha niya sa atensyon ko, muli akong bumaling sa mga batang naglalaro. Hindi muna siguro. Hindi ko kasi sila kayang harapin ng ganitong sitwasyon ko. Wika ko, nanatili akong nakamasid sa mga bata. Alright, saad niya. Napabaling ang atensyon ko sa mga batang nagsitakbuhan sa matandang nagtitinda ng ice cream. Bigla akong napahawak sa tiyan ko. Nagutom ako bigla nang makita ko mga batang kumakain ng ice cream. Bigla akong nag-crave. Tatayo na sana ako para magtungo sa ice cream vendor nang bigla akong maalala na wala pala akong pera. Bumuntong hininga ako bago muling umayos ng upo. Gusto mo ba ng ice cream? Biglang tanong ng katabi ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at kaagad akong tumango. Kung tatanggi ako ay ako naman ang magdudusa. Tumayo ito. I will buy you ice cream. What flavor do you want? Tanong niya. Tumayo rin ako at hinarap siya. Ako na lang ang bibili. Ikaw na nga magbabayad, ikaw pang maaabala. Saad ko. Look, turo niya sa pwesto ng ice cream vendor. Halos magtulakan ng mga bata. Para lang makauna sa pagbili ng ice cream. Bumaba ang tingin ko sa tiyan ko. Buntis nga pala ako, kaya hindi ako pwedeng makipagsiksikan sa mga bata. Muli akong tumingala and this time, nagtama ang mga mata namin ni Mateo. Kaagad din naman akong umiwas ng tingin sa kanya. Ikaw na lang palang bumili, sambit ko. Mixed flavor na lang, yung akin. Bumili ka na rin ng sayo para may kasabay akong kumain. Nahihiya akong sabi. Hindi naman maganda kung ako lang ang kakain at samantalang siya'y nakatingin lang sa akin habang kumakain. Tumango ito. Okay, wait me here. Aniya. Tulad ng sabi niya, hinintay ko siya dito sa bench. Nakaupo ako habang pinanonood ang paglalakad ni Mateo sa direksyon ng ice cream vendor. Kahit nakatalikod siya, ay bakas pa rin kay Mateo yung pagiging makisig. Napangiti ako nang wala sa oras nang makita kong pilit na nagsusumiksik ito sa mga bata. Hindi lang kasi 10 mga batang nakapalibot sa nagtitinda ng ice cream. Pero dahil matangkad siya at walang kahirap-hirap niyang inabot ang bayad sa tendero.